Para sa ating mga balita, ICC, ipinapaaresto na si Netanyahu at ang dating defense minister nito. Israel at US, umalma. Russia, nagpakawala ng pinakabagong higanting missile na ICBM laban sa Ukraine. Nuclear war, inumpisahan na nga ba? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nagulantang ang buong military, diplomatic at legal field sa Israel nang biglang mag-issue ng arrest warrant ang ICC or International Criminal Court laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant kahapon, araw ng Huwebes. Kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa paggamit ng starvation o pagkakait ng pagkain sa mga biktima bilang sandata sa digmaan. Ganon din ang iba pang mga kaso gaya ng murder, persecution at iba pang hindi makataong gawain. Sinasabing ito ang kauna-unahang beses na nagpalabas ang nasabing korte ng arrest warrant laban sa opisyal ng isang demokratikong bansa. Bagaman kinundi na ito ng Israel at ng Estados Unidos, sinabi ng mga bansang Ireland, France at ng mismong European Parliament na iginagalang nila ang nasabing desisyon. Nangangahulugan ito na hindi maaaring mag-travel si Netanyahu at si Gallant sa halos lahat ng mga bansa sa Europa at sa mahigit 120 mga bansa sa buong mundo na miyembro ng International Criminal Court. Gayunman, mayroon ding ilang mga bansa ang hindi kinikilala ang desisyon ng ICC. Kaugnay sa kaso ng starvation na isinampa ng ICC, may ilang mga dokumento umano ang Israel na nagsasabi na nagkaroon lamang ng delay sa pagdating ng mga humanitarian aid dahil na rin sa labanan sa Gaza na naglalayong mapalayas ang mga Hamas sa teritoryo. Bukod dito ay nagkaroon din ng aberya sa pagde-deploy ng nasa 100,000 tropang militar na kahit ang mga idineploy na ito ay kulang din sa pagkain. Sa katunayan anya, tumulong din daw ang IDF na mapadali ang pagdi-deliver ng mga humanitarian aid sa pamamagitan ng pagdaan sa ruta ng Nitzana Crossing. Dagdag pa dito, sinabi ng Israel na walang war crime kung uunahin muna ang pagbibigay ng tulong sa mga sundalo bago magbigay ng ayuda sa mga dayuhang sibilyan. At kung may delay anya sa pagdating ng mga ayuda, ito ay panandalian lamang at hindi masasabing magdudulot ng tagutom dahil sapat naman daw umano ang pagkain at mga supply na nakaimbak na sa Gaza. Tinuligsa ng ilang mga grupo si ICC Prosecutor Karim Khan sa pagsasabing isinara daw ng Israel ang mga tawiran sa Erez at Rafah. Ang totooan niya ay sinira ng Hamas ang Erez Crossing at ang Rafah Crossing naman ay may mga proyektong nakaharang mula sa Israel at Egypt, dahilan upang gamitin ang Nitzana Crossing bilang ruta sa pagpasok ng mga ayuda. Tungkol naman sa Kerem Shalom Crossing na binuksan lamang noong kalagitnaan ng Disyembre, maraming komplikadong issue umano ang naging dahilan kung bakit hindi ito nabuksan ng mas maaga. Bukod sa mga internal issues ng gobyerno ng Israel, hindi rin nasisiguro ng IDF ang seguridad sa Kerem Shalom. Sa madaling salita, wala anyang ebidensya ang ICC sa pagsasabing hinahadlangan ng Israel ang pagpasok ng mga humanitarian aid. Sa halip umano ay ginawa ng IDF ng mga makabago at matataas na polisiya sa pagbibigay ng ayuda ang isang komplikadong urban warfare zone. Na sa kabilang banda naman ay nariyan ang Hamas na ninanakaw o inililihis ang tulong mula sa kanilang mga kababayan. Ikinagulat pa ng maraming grupo sa Israel na hindi pinansin ng ICC pre-trial chamber ang halos lahat ng kanilang argumento at sa halip ay tuluyan anyang tinanggap ang naratibo ng prosekusyon. Naniniwala ang ICC pre-trial chamber na may batayan na sinadya ni Netanyahu at Gallant na pagkaitan ng mahahalagang supply kabilang ang pagkain, tubig, gasolina at tulong medikal ang mga sibilyan sa Gaza.
Naniniwala din sila na ang mga gawaing ito sa panig ni Netanyahu at Gallant ang naging dahilan sa pagkamatay ng maraming mga sibilyan dahil sa malnutrisyon at dehydration. Dagdag pa ng ICC, kung nagdesisyon man ang Israel na magkaroon ng pagdating ng mga ayuda sa Gaza, ito ay hindi dahil sa pagsunod sa humanitarian law, kundi dahil sa presyon ng Amerika at ng international community. Sa makatwid, pinapalabas ng ICC na wala sa puso ang pagbibigay ng Israel ng tulong sa mga taga-Gaza dahil kung hindi pa dahil sa pressure ng international community ay hindi nila hahayaang makapasok ang mga ayuda. Mariing pinabulaan na naman ito ng ilang grupo at sinabing masyadong bias ang ICC. Hindi man lang daw umano binigyan ng pansin ang mga inisyatiba ng Israel sa pagpapadala ng mga tulong araw-araw sa Gaza. Sinabi nila na ang tingin ng ICC sa mga hakbang ng Israel upang tulungan ang mga Palestino ay laging may kaagapay na personal na interes para sa Israel. Sinadya din anya ng ICC na gumamit ng 2 insidente lamang bilang ebidensya na tinarget umano nila Netanyahu at Gallant ang mga sibilyan. Ang 2 insidenteng ito ang pinanggalingan umano ng desisyon na may war crimes na ginawa ang 2 akusado. Naglabas din ang Israel ng mga dokumento na nagpapatunay na ang Hamas ang siyang nakagawa ng krimen dahil sa paggamit ng mga sibilyan at mga pampublikong lugar bilang kanilang shield. Ipinakita din nila ang mga racket na pinalipad ng Hamas laban sa Israel at ang mga dokumento na sumunod ang mga sundalo sa mga pamantayan ng digmaan na binuo mismo ng legal divisions ng IDF. Sinabi nila na maaga pa para makialam ang ICC prosecution team sa pangunguna ni Karim Khan dahil sa kasalukuyan ay nagsasagawa pa lang ng masusing pag-aaral ang legal team ng IDF patungkol sa mga umano'y war crimes. Nasa 150 umano ang mga reklamo at kalahati pa lamang nito ang natatapos. Salungat sa ginawa ng ICC na 2 insidente lamang ang pinagbasihan at naglabas na ng arrest warrant. Niwala umanong ebidensya si Khan na nagpapatunay na inutusan nga ni Gallant o Netanyahu ang mga sundalo na gumawa ng mga sinasabing war crimes. Kung meron umanong pagkakamali, hindi ito anya dahil kay Gallant o kay Netanyahu, kundi sa hanay ng mga komandanteng nagpapatupad. Bilang tugon, sinabi naman ng ICC na pwede namang maglabas ng depensa ang IDF na gagamitin sa mga susunod na paglilitis kahit pa naglabas na ng warrant of arrest. Tumugon naman ang opisina ng punong ministro ng Israel sa desisyong ito at ayon sa kanila, ang desisyon ay isang anti-Semitic o anti-Jewish at tinawag ito bilang modernong bersyon ng Dreyfus Trial. Anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. Ang Dreyfus Trial ay isang tanyag na kaso sa France noong huling bahagi ng ika-19 na siglo kung saan inakusahan ang isang Hudyo ng maling krimen sa ilalim ng hindi makatarungang mga kondisyon. Dagdag pa ng punong ministro, bias ang desisyong ito at masyadong discriminatory. Isang desisyon anya na binuo ng isang tiwaling prosecutor na may reklamo ng sexual harassment at nagpakita ng kawalan ng kredibilidad sa Senado ng Estados Unidos. Maging ang mga hukom-anya na sangkot dito ay pawang mga galit lamang sa Israel. Nanindigan ang opisina ng punong ministro ng Israel na walang desisyon ng kahit anong korte ang pwedeng magpatigil sa layunin ng Estado ng Israel na ipagtanggol ang mga mamamayan nito. Maliban kay Gallant at Netanyahu, nag-issue din ng warrant of arrest ang ICC laban kay Mohammad Dia Abrahim Al-Masri o mas kilala bilang Mohammad Deif na isang taong patay na ngayon, habang ang mga arrest warrant naman laban kay Haniyeh at Sinwar ay iniurong nang makumpirmang patay na ang mga ito. Bukod dito, sinabi pa ng Israel na walang jurisdiksyon ang ICC na makialam sa mga reklamo sa loob ng Gaza dahil hindi naman isang malayang estado ang lugar na ito, bagay na hindi pinansin ng ICC. Maliban sa Israel, nagpahayag din ng pagtutol sa desisyon ang US. Tahasang binaliwala ni Biden ang desisyon at sinabing anuman ang mangyari, mananatiling panig ang Amerika sa Israel.
Habang sinabi naman ng gobyerno ng Netherlands kung saan nakalocate ang opisina ng ICC na aarestuhin nila sina Netanyahu at Gallant sa oras na mamataan ang sinuman sa kanila sa teritoryo ng Netherlands. Nangako naman ang United Kingdom na aarestuhin nila si Netanyahu sa oras na mamataan ito sa kanilang mga teritoryo. Kasabay nito, dinedma naman ng bansang Hungary ang desisyon at sa halip niya ay nais nilang imbitahin ang punong ministro na dumalaw sa kanilang bansa. Ikinatuwa naman ng Hamas ang nasabing mga desisyon. Sa ibang balita, nag-escalate na nga ang digmaang Russia at Ukraine tungo sa isang nuclear war. Kahapon, nagpakawala ang Russia ng isang bagong intermediate range ballistic missile or IRBM at sinabing tumama ang missile na ito sa rehiyon ng Dnipro sa Ukraine. Ang nasabing pag-atake ay kinumpirma ng Pentagon Press Secretary na si Sabrina Singh at sinabing nasabihan naman daw ang US tungkol dito ilang minuto bago ang pagpapalipad sa missile. Ayon pa sa isang opisyal sa US, nasabihan na rin ang Ukraine at mga kaalyadong bansa hinggil sa paggamit ng Russia ng nasabing sandatang ito upang tulungan sila na makapaghanda. Pero naniniwala ang US na ilang piraso lamang ng missile na ganito ang nasa kamay ngayon ng Russia. Ang paglulunsad ng missile na ito ay nagpapataas ng posibilidad sa paggamit ng mga sandatang nuklear dahil anya ang mga intermediate range ballistic missiles or IRBM at intercontinental ballistic missile or ICBM ay parehong maaaring lagyan ng mga nuclear warheads. Kinumpirma ng isang opisyal ng US na ang ballistic missile na pinakawalan ng Russia sa Dnipro ay maaaring magdala ng MIRV o Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles. Nangangahulugan na maraming nuclear warheads ang pwedeng ilagay dito. Kapareho nito, ginagamitan din ng MIRV technology ang mga ICBM upang magdala ng maraming warheads sa ibabaw ng missile na maaaring tumama sa iba't ibang targets. Gayunman, ang missile na ginamit noong Huwebes sa Dnipro ay wala daw nuclear warheads ayon sa source. Sa isang speech, kinumpirma din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang umano'y paggamit ng Russia ng bagong ballistic missile na ito at tinawag na maliwanag na hakbang sa pagpapalala ng gera at pagpapakita ng brutalidad nito. Bilang tugon, sinabi naman ni Putin na may kalayaan ang Russia na gamitin ang kanilang sandata laban sa mga pasilidad ng mga bansang pumayag na gamitin ang kanilang armas laban sa Russia. Kung papaano anya silang inatake, tutugon ang Russia sa kaparehong paraan. Kinumpirma din ni Zelensky na ang nasabing missile ay isa sa pinakabagong armas ngayon ng Russia, pero hindi anya ito kargado ng sandatang nuklear. Sa kabilang banda, binigyang diin naman ni Putin na hindi sila kundi ang Amerika ang siyang sumisira sa sistema ng seguridad sa mundo sa patuloy na pakikialam sa problema ng iba upang ipakita ang kanilang impluwensya. Itinutulak lang ng Amerika ang buong mundo sa isang digmaang pandaigdig. Ang nasabing missile na pinakawalan sa Dnipro ay tinawag namang Oreshnik. Bagaman tinukoy na isang IRBM ang missile na ginamit ng Russia noong Huwebes, sinabi naman ng Ukrainian Army na 95% sure sila na isa itong ICBM or Intercontinental Ballistic Missile, ang pinakamalaking uri ng missile sa buong mundo. Gayunman ay sinusuri pa rin ang ilang bahagi ng missile at wala pang pinal na konklusyon kaugnay sa buong detalye nito. Ayon din sa Ukraine, ang nasabing missile kasama ng 6 na iba pa ay pinalipad mula sa Russian military base na Astrahan. Bagaman ang mga target ng mga missiles na ito ay mga negosyo at mga kritikal na infrastruktura, wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa pag-atake. Matatandaan na nagpakawala ang Ukraine ng 6 na American ATACMS missile laban sa Russia. Matapos nito ay in-update ni Putin ang nuclear doctrine ng Russia at sinabing damay na sa kanilang paghihiganti ang sinumang nuclear country na magpahiram ng missile sa non-nuclear country. Pagkatapos nito ay nagpalipad naman si Zelensky ng nasa 12 Storm Shadow missiles ng Britanya. Target ng British missile na ito ang base militar sa Kursk
kung saan nakabase din ang mga komandante ng North Korea. Kinumpirma naman ng 413 Separate Unmanned System Battalion ng Ukraine na may ilang mga opisyal ng North Korean Army ang nasawi sa kanilang pag-atake. Ayon kay Zelensky, lubha umanong natatakot na ang Russia sa ginagawa ng Ukraine. Hanggang dito ang ating mga balita. Maraming salamat po sa inyong panonood. Para sa ating mga